Bale, ito yung bagong sapatos ko. Kung naghahanap ka ng legit na racing shoes, isa to sa dapat mong i-consider. Ang 361 Flame 5. And so, hindi na bago sa akin yung 361 Flame series. Kasi meron akong Flame 380, meron akong Flame 480. Ito nga yung pinakabagong Flame ko, yung Flame 5. Now, this is size 11. Ang timbang niya is around 265 grams. Actually, halos magkasing timbang lang sila nito. 361 Flame 480 to. So, this is 260 grams, 265 grams to. Pero ito, mas mataas yung stock height. Ang stock height kasi nito is around 39 dito sa likod, 39 mm, 33 dito sa harap. So, 6 mm drop siya. Now, syempre, gaya ng ibang 361 Frame series na sapatos ko, so far, maganda itong kanyang build quality. Wala akong may pipintas in terms of mga dikit, mga tahe. Napakaganda niya, pulidong-pulido yung pagkagawa. Now, in terms of looks, napaka-head turner nitong sapatos na to. Pero syempre, beauty is in the eye of the beholder. Depende sa preference ng tao yon. Pero para sa akin, napakaganda niya in terms of colorway and in terms of forma. Now, pagdating sa upper nitong sapatos na to, manipis lang kasi yun nga, pang racing itong sapatos na to. Gawa ito sa recycled material. Bali, 65% ATPU yarn tapos 35% nylon yarn. So, napakanipis lang. Tapos, in terms of breathability, so far, mapapansin or hindi siguro klaro sa camera, pero makikita naman or nakikita ko naman na meron siyang mga butas-butas dito sa gilid hanggang dito sa toe box area. Pati rin dito sa kabilang gilid. Actually, andito rin sa kabila or andito rin sa likod. Ayan. Ito, saka dito. Saka mapapansin mo talaga dito sa upper niya, since this is racing shoes, manipis lang pero hindi ito yung manipis na madaling mapunit. Matibay siya. Now, ang kanyang toe cap, maganda yung rigidity niya. Ayan. And so far, kung mapapansin mo talaga sa Flame series ng 361, isa to sa talagang nakikita ko sa ibang mga Flame na sapatos ko, maganda yung kanyang pag-taper dito sa kanyang toe box area. Kung mapapansin natin, rounded siya. Katulad din siya nito. May pagka-round din. So, yun nga yung sinabi ko dati sa isang video ko, in terms of comfort, napili ko tong Flame 480. Although hindi ito racing shoes, ginamit ko siya sa isang race kasi komportable siya. Ganun din itong upper niya, itong Flame 5 series. Komportable siya. Maganda yung fit pati dito sa midfoot. Actually, meron siyang tinatawag na more fit lacing system ito para sa magandang fitting dito sa midfoot area. Magandang lockdown. Now, itong lace niya serrated or parang merong mga ngipin para hindi madaling matanggal. Tapos, tamang-tama lang din yung haba. Ang kanyang tang naman manipis lang. Merong kahit papano mga butas-butas din para sa breathability. Tapos, in terms of kanyang heel part, itong heel collar niya, napakaliit lang ng foam. Ito lang part na to yung may foam. Kasi nga, racing shoes. Para mas mapagaan nila. Tapos, in terms of heel counter, good enough lang din yung kanyang structure. Hindi siya ganun katigas. Ayan. Tapos, ito naman yung kanyang insole na hindi ganun kakapal, manipis lang relative sa ibang Flame series ko na sapatos. Saka, bago ko makalimutan, itong mga overlays niya dyan, saka dito sa gilid-gilid, nakakatulong to para magbigay structure sa manipis niya na upper. Now, itong midsole material naman niya gawa sa TPEEP. So, ito yung klase ng foam na magaan at responsive na usually nakikita natin sa mga mamahaling sapatos. Now, in terms of geometry niya, yun nga, nasabi ko kanina, 39mm to sa likod, 33mm sa harapan. So makapal itong midsole niya, napaka-protective niya sa paa. So makikita naman siguro natin na medyo agresibo yung kanyang front rocker na nakakatulong din para maging smooth yung ating transition. Actually, nakakatulong din siya sa mabilisang pace. Now kung mapapansin nyo, meron siyang butas dito sa gilid niya. Tapos merong parang nakausle na carbon plate. So ito yung tinatawag nilang dynamic carbon plate na merong 3-dimensional curved surface. Mapapansin nyo dito na ang carbon plate niya hindi lang plain, hindi lang level, kundi para siyang patungo sa taas, naka-curve. Actually, ganun din sa Flame 480. Ayan, pa-curve din siya. Pero ito, mas obvious talaga. Magkabilaan siya. So nakakatulong to in terms of stability kasi dito sa gilid-gilid, every time na umaapak tayo, merong sumasalo. Tapos dito sa forefoot area, nakasplit yung carbon plate niya. So forgiving pa rin naman siya kahit papano sa mga slow paces. Pero yung carbon plate niya talagang matigas. Actually, matigas talaga siya. In fairness naman, hindi ko masyadong ramdam yun. Kasi makapal yung foam niya bago yung carbon plate. Now ito naman yung kanyang outsole. Ang gamit nila na material dito is RPU na so far, based sa experience ko, makapit siya saka durable. Pero since racing shoes nga to, medyo manipis siya relative sa ibang sapatos ko na naka-RPU.
Ito RPU din, mas makapal to kahit papano ng konti kaysa dito. Pero yun nga, expected naman to, nagagamitin lang natin sa mga race day o kaya sa mga speed workouts. Kaya nga, hindi siya masyadong makapal. Pero I think magtatagal din naman to. Kasi nga, yung sinabi ko, yung RPU is maganda yung quality, maganda yung durability at makapit. Initial impression ko lang dito sa sapatos na to, based sa aking pagsuot, nag-jog ako ng kahit papaano mga 1 kilometer dito kasi nga, yun nga yung nasabi ko before sa ibang videos ko, natapilok ako, hindi pa ako 100% sa mga paa ko. So, hindi pa ako bumabalik sa mga speed workouts ko. Anyways, ito yung experience ko, gaya ng nasabi ko, pagdating sa Flame 5, pagdating sa ibang Flame series ko na sapatos, napakaganda ng fit ng kanyang upper. Para sa semi-wide fit ko, roomy yung kanyang toe box, hindi sumasakit yung paa ko, hindi ako namamatayan ng kuko. Ganon din yung nakikita ko dito. Maganda yung upper or maganda yung fit ng upper niya, maganda yung lockdown ng kanyang midfoot. Dito sa heel part naman maganda din yung kanyang lockdown. Now pagdating dito sa midsole niya, hindi ito yung malambot na nakikita natin sa mga sapatos na pang easy run, pang recovery. Andun siya sa firm side pero mapapansin mo talaga dito na responsive siya. Kasi nga pang racing. Saka isa sa talaga nagustuhan ko sa sapatos na to is yung stability nito. Especially given na this is a racing shoes. Na mag-e-expect ka talaga na pag racing shoes, hindi ganun ka-priority yung stability. Pero ito so far, maganda yung stability. Anyways, yung kanyang outsole naman, yun nga yung sinabi ko kanina na proven and tested ko na to, na pagdating sa RPU, maganda yung durability, maganda yung kapit. So hanggang dito lang muna tayo, gagawa pa ako ng ibang video para ma-update ko kayo once nagamit ko na siya sa speed workouts ko. So again, kung naghahanap ka ng legit na racing shoes na hindi masyadong mabigat sa bulsa, itong 361 Flame 5 ang isa sa dapat mong i-consider.